Sa iba pang balita, bukod sa tulong pinansyal, patuloy pa rin ang pakikiramay at suporta ng Estados Unidos sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa bansa. Para sa detalye balita mo kami, Joyce Salamatin. Ito ang USS George Washington, isang aircraft carrier na ipinadala ng Estados Unidos upang tumulong sa isinasagawang relief and rehabilitation operations sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Kabilang ang Estados Unidos sa maraming bansa na dumagsa sa Pilipinas upang tumulong sa ating harapin ang dumating na pagsubok. Kasama ng mga mensahe ng pakikiramay, pag-asa at pakikiisa, bumaha din ng tulong sa anyo ng relief goods na agarang dumating at ipinamahagi sa mga biktima at sa pamamagitan ng mga tauhan tulad ng mga sundalo, doktor at mga relief workers. Ang bansang Estados Unidos, bukod sa mga barko na may laman 5,000 tauhan na handang tumulong sa relief efforts, ay nagpadala din ng mga supplies tulad ng pagkain, gamot at damit. Sila rin ay nagpahiram ng mga eroplano na ginamit upang mag-transport ng mga relief goods at maglikas ng mga biktima mula sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Ang bansang Japan naman ay nagpadala ng mga doktor na magbibigay ng serbisyo medikal sa mga tinamaan na lugar. Noong 2011 Japan earthquake ay nagpadalang Pilipinas ng mga doktor sa bansang Japan upang tumulong sa isinasagawang relief and rescue efforts. Ang mga bansang Belgium, Turkey, Russia, Malaysia, Taiwan, Hungary, Germany at Israel ay nagpadala rin ng kanilang mga tauhan upang makilahok sa isinasagawang relief operations. Namahagi din ng tulong ang international agencies tulad ng Red Cross, Oxfam, United Nations at iba pa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga relief goods, donasyong pinansyal at mga tauhan. Sa kabuuan ay mayroong hindi kukulang sa 24 na bansa ang naghatid ng kanilang tulong. Pinatunayan ng international community na sa kabila ng unos, ang Pilipinas ay handa nilang tulungan, makabangon at haraping muli ang isang bagong bukas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joyce Salamatin, nag-uulat.